Ang una nating kwento ay ang pare na natalo ng demonyo. Alam mo ba na hindi palaging nanalo ang pare sa demonyo? Sa mga movies at kwento, laging nanalo ang exorcist laban sa demonyo. Pero minsan nagkaroon ng isang kaso na natalo ng demonyo ang isang pare. Ito ang kwento sa atin ngayong gabi ni Father Remus Baldonasa. Kung di mo kilala si Father Remus, isa siya sa pinakamagaling na exorcist sa ating bansa. Kamakailan lang nagkita kami at nagulat ako sa kwento niya. Ang paring ito ay itatago lang natin sa pangalang Father Lester dahil active pa rin siyang pare at baka mawala ang respeto sa kanya ng parokya niya. Ayon kay Father Remus, naging trainee niya daw si Father Lester. Kung di ka pamilyar sa training ng pagiging exorcist, mahirap ang prosesong ito at kailangan ng approval ng bishop bago ka maging trainee. At pag na-approve ka na maging exorcist, hindi ito pinagsasabi sa simbahan. Sekreto ang seremonya. At sabi ni Father Remus, ito daw ang pinaka-crucial stage bago pa ang actual training sa Vatican. Dahil once na-appoint ka ng bishop as exorcist, aatakin ka kagad ng mga masasamang espiritu at ng mga demonyo. Halos isang linggo daw hindi nakatulog si Father Lester. Inatake kasi siya ng demonyo sa panaginip niya. At ang malala dito, lagi siyang may sleep paralysis. Nalampasan naman ito ni Father Lester at nakasama niya na si Father Remus sa training sa Vatican. Nagsilbing mentor si Father Remus kay Father Lester. Hindi na binanggit ni Father Remus ang eksaktong training nila ng ilang linggo dahil parte ito ng sekreto ng training nila. Kunento niya na lang ang huling bahagi ng training. Sasama na daw ang trainee sa mentor sa mga actual exorcism at mag-a-assist daw ito. Hindi kaagad sila hahawak ng kaso. Kaya sumama na si Father Lester sa mga exorcism ni Father Remus. Sa loob ng 2 linggo, halos 8 exorcism daw ang nagawa nila. Sabi naman ni Father Remus, magaling naman daw talaga si Father Lester. Mabilis daw ito matuto. Yun nga lang, sa huling bahagi ng training nila, dito na nag-start ang downfall ni Father Lester. Ako nga pala si Steve ng Book of Bad Ideas. Kung mahilig ka sa twisted stories, follow ka na. Matapos maging assistant si Father Lester, sinimula na ni Father Remus bigyan ng sariling kaso ng exorcism si Father Lester. Kala ni Father Remus, ready na talaga ang binatang pare. At ang unang kaso daw ni Father Lester ay nangyari sa isla ng Siquijor. May isang turista daw kasing sinapian ng isang demonyo. Ang pangalan ng turistang ito ay Erica. Sinubukan din ng mga manggagamot ng Siquijor na palayasin ito. Pero bigo sila, kaya pinatawag si Father Remus at si Father Lester. Malakas daw ang demonyong ito. Linggo ng gabi, handa na daw ang lahat at sinimulan na ni Father Lester ang rites of exorcism kay Erica. Pero matapos ang isang oras, nagpakilala na daw ang may sapi kay Erica. Nawalan daw ng kuryente sa bahay, pati ang mga kandila namatay. Bigla din daw sumara ang pinto. Tumalo naman si Erica at biglang sinakal si Father Lester. Binuwat niya ito parang papel. Ganun kalakas ang sapi kay Erica. Dito na daw nawala ng kumpiyansa si Father Lester at nagpanik. Handa na sanang makialam si Father Remus pero naisip niya, hayaan niya na lang ito. Paano ba matuto si Father Lester kung lagi naman siyang nandyan? Habang sakal si Father Lester, nagpakilala na daw ang demonyo sa kanila. Siya daw si Asmodeus, isa sa mga general ni Lucifer. At natatawa daw siya at isang mahinang pare ang pinadala para sa kanya. Medyo nainsulto din daw siya. Tinapon ni Asmodeus sa dingding na parang wala lang si Father Lester. Nauntog naman si Father Lester at meron ng dugo ito sa ulo. Takot naman si Father Lester. Dagdag pa ni Asmodeus, kilala kita, Father Lester. Walang bitigo ang salita mo sa akin. Alam mo kung bakit? Dahil alam ko ang sekreto mo. Nang sinabi ito ng demonyo, dito na talaga nabahala si Father Remus at nakialam na ito sa exorcism. Dahil ang tunay na kapangyarihan ng isang exorcist ay sa kanyang salita. Kung nawala na ito kay Father Lester, mayayari daw sila. Pinauwi ni Father Remus si Father Lester sa hotel nila. Baka mapano pa daw to kasi. Sinimula naman ni Father Remus ang rites of exorcism at inabot siya ng buong gabi
para lang makipaglaban. Nagtagumpay naman si Father Remus dahil veteranong exorcist na siya. Kinabukasan, pagka-uwi ni Father Remus sa hotel nila, agad tinanong ni Father Remus si Father Lester, "May nakalimutan ka ba?" Sagot ni Father Lester, ginawa naman daw niyang lahat. Nagdasal siya ng prayer protection, pati na ang dasal kay Saint Benedict at kay Saint Michael bago sila umalis. Dala niya din daw ang gamit niya para sa exorcism, ang Saint Benedict medal at crucifix, Biblia at holy water. Pati na rin daw ang relic ni Father Pio at ang pinakamahalaga sa lahat, ang tunay na kahoy mula sa true cross ni Jesus. Sabi ni Father Remus, tama naman daw ang sinagot ni Father Lester. Pero nagtaka pa din si Father Remus. Sagot nito kay Lester, "Ano ba ang sekreto mo, Father Lester?" Hindi daw sumagot si Father Lester at umalis daw ito sa hotel. Hinabol naman siya ni Father Remus at hinila pabalik ng hotel. Sabi ni Father Remus kay Father Lester, "Kahit hindi mo sabihin sa akin, alam ko ang sekreto mo. At ang delikado dito, nalaman ito ng demonyo." At paano ito nalaman ng demonyo? "Meron ka kasing nakalimutan, Father Lester." Sagot ni Father Lester, "Ano po yun, Father?" Dagdag ni Father Remus, "Hindi ka kasi nagkumpisal." Kailan pa ang huling kumpisal mo? Dito na na-realize ni Father Lester ang pagkakamali niya. Importante kasi sa bawat exorcism na lagi sila nagkukumpisal. Nangumpisal naman si Father Lester kay Father Remus that time. Siyempre, hindi niya sinabi sa akin ni Father Remus kung ano ang sekreto ng pare. Pero sa aking research, itong si Father Lester ay may boyfriend pala that time. At alam niyo na kung anong ginagawa nila. Gusto pa sanang bigyan ng isang tsansa ni Father Remus si Father Lester, pero nagkusa na daw si Father Lester na umalis sa pagiging exorcist at nagpadestino na lang daw ito sa malayong lugar na hindi na binanggit ni Father Remus. Mukhang masaya naman daw si Father Lester at hanggang ngayon nagsisilbi pa rin siya bilang isang ordinaryong pare. Hindi talaga lahat ng pare ay kayang maging exorcist dahil iba ang debosyon na inaalay nila para dito. Yan ang sabi ni Father Remus. Dahil gagawin ng lahat ng demonyo para matalo ka. Pati na rin alamin ang bawat sekreto mo. At yan ang true story natin, buddies, ng isang paring natalo ng demonyo. Ang susunod nating kwento ay ang misteryo ng ginto sa subway. What if meron kang makitang ginto sa ginagawang subway? Nanakawin mo ba ito? Ito ang mahiwagang storya ni Ashley Dominguez sa atin ngayong gabi, mga buddies. Kwento niya, "Hello Ate Nex at Kuya Steve. Gusto ko lang ibahagi ang horror story ko. Ako po si Ashley Dominguez, taga Valenzuela. At nagtatrabaho ako sa Manila Subway, kung saan daraan ng tren sa ilalim ng lupa at kokonekta ito sa LRT at MRT. Pero matagal pa ito matatapos. Sa 2031 ang target at nasa construction stage pa lang kami. Madami pang hukaying lupa. Actually, nasa Valenzuela pa rin kami. Madalas po akong makinig sa inyo at habang naghuhukay ng lupa gamit ang equipment namin, hindi mawala sa isip ko. Ano kaya kung meron kaming makita sa hinuhukay namin? Katawan? Lamang lupa? Sadyang malikot ang aking isipan tulad ng mga stories nyo. Pero ang hindi ko akalain, iba pala ang makikita at madidiskubre namin. Noong March of this year, napansin ko, laging nag-OT si Mang Chris. At ang pinaghukayan niya ay wala sa plano. Walang nakapansing iba rito. Pwera lang sa akin. Kaya isang gabi, gusto ko sanang pagsabihan ito. Pero nagulat ako sa nakita ko. May hawak si Mang Chris na 2 bloke ng ginto. Gold bars ito ha, hindi raw gold na parang bato. At isinilid sa kanyang bag. Nagtago ako para hindi niya makita. Maya-maya pa, umalis na ito. Na-curious naman ako at tiningnan ang pinaghukayan niya. Malalim na ito at wala akong makita na ibang ginto. Dito na ako nag-isip. Saan niya kaya dito nakuha ang ginto? Dahil gold bars ito, tiyak, hindi galing sa lupa. Kundi merong nagbaon at nagtago nito. Hindi kaya Yamashita treasure ang nakita niya? Gusto ko sana siyang isumbong kay Foreman. Pero tila mas lumabas ang pagiging sakim ko. Gusto ko ring makakuha ng ginto. Kaya nagpa siya kung hindi na ito isumbong at abangan na lang sa mga sumunod na gabi.
para matuntun ko ang lugar na pinagtataguan ng mga gintong ito. Ako nga pala si Nex ng Book of Bad Ideas. Kung mahilig ka sa twisted stories, follow ka na. Matapos ang ilang gabing pagtatago at pagmamanman kay Mang Chris, nakita ko na rin kung saan niya kinukuha ang ginto. Merong isang madilim na kuweba na hindi pinapasukan ng ilaw. Dito pumapasok si Mang Chris at tuwing lumalabas siya, meron na siyang dalang ginto. Natatakot akong pumasok sa kuwebang ito. Pero may nalaglag si Mang Chris na 2 gold bars. Kinuha ko ito at tinago sa aking bag. Tuwang-tuwa ako habang pauwi. Kinabukasan, nag-day off muna ako at binenta ko ang isang gold bar sa pawn shop. Pinasyal ko ang aking pamilya at kumain kami sa restaurant sa mall. Madami rin kaming nabiling mga gamit para sa bahay, pati na bagong TV at aircon. Nang tinanong ako nila nanay kung saan galing ang pera, sinabi ko na lang na nakatanggap ako ng bonus, pero hindi pa rin sapat ang nakuha ko. Kailangan ko pa ng mas maraming ginto. Kaya sinundan ko uli si Mang Chris nung Biyernes ng gabi. Pumasok uli siya sa kuwebang hindi pinapasukan ng ilaw. At may dalang 4 na gold bars. Nahulog ang isa rito at hindi niya ito napansin. Natuwa naman ako at alam kong akin na yon. Pagkasilid ni Mang Chris ng ginto sa bag niya, may lumabas na isang nilalang sa kuweba at natakot ako sa nakita ko. Nakita din ito ni Mang Chris at napaatras sa takot. Isang nilalang ang lumapit sa kanya. Matangkad, patulis ang tenga. Maganda ito at tila umiilaw ang balat. Tinulak si Mang Chris at sumigaw ito. "Hoy, magnanakaw! Hindi para sa iyo ang gintong ito!" Sabay kinuha ang ginto sa bag ni Mang Chris at umalis. Bigla namang gumuha ang kuweba. Takot na tumakbo paalis si Mang Chris at umuwi na. Pati ako ay umuwi na rin sa takot. Pagsapit ng weekend, hindi mawala sa isipan ko ang nakita ko. Kaya nung linggo ng gabi, nagpasya akong dalawin si Mang Chris sa bahay niya. Pero pagdating ko, nagulat ako. May nakaburol. Namatay kaya ang anak ni Mang Chris? Paglapit ko sa kabaong, nagulat ako at si Mang Chris pala ang nakahimlay sa loob. Kwento ng asawa niya, bigla na lang daw itong nagkasakit nung Biyernes ng gabi at namatay ng Sabado. Dito ko na na-realize ang nangyari. Ang nakita namin nilalang hindi tao, kung hindi isang engkanto. At yak ako, may sumpa siyang binigay kay Mang Chris. Hindi pala Yamashita treasure ito. Tingin ko, ginto ito ng mga engkanto. At ang kuweba na gumuho ay lagusan papuntang Biringan. Agad kong kinuhang nakatago kong gold bar at bumalik sa subway. Itinapon ko ang ginto sa gumuhong kuweba at agad tinakpan ng lupa ang lugar na ito gamit ang bulldozer. Lumipas ng ilang buwan at tila walang nakapansin sa gumuhong kuweba na ito. Sana wala nang makakita nito at manatiling nakabaon ang gintong may sumpa ng mga taga-Biringan. Ang huli nating kwento ay ang hiwaga ng cellphone. What if mawala ang cellphone mo at pag nakita mo ito, may sumpa na pala? Ito ang nakakatakot na istorya ni Isa sa ating ngayong gabi. Sulat niya sa amin, "Magandang gabi po Ate Nex at Kuya Steve. Ghost month po at sana madagdag nyo din ang aking storya sa mga kwento nyo. Ako nga pala si Isa Mercado, grade 10 student sa Marikina. Tungkol talaga ito sa aking best friend na si Jeremiah. Or tingin ko we are more than friends. Situationship siguro. Anyway, hindi na po mahalaga yun. Mabait itong si Jeremiah pero laging walwal. Lagi niyang nawawala ang mga gamit niya. And last year, nung grade 9 kami, nawala niya pati ang cellphone niya. Lunes yun, sabi ni Jeremiah na sa kwarto lang talaga yun, pero hindi niya talaga makita. Trinay niya din itong iparing gamit ang cellphone ng nanay niya, pero wala talaga. Sabi nito sa akin kung okay lang ba ipahiram ko sa kanya ang cellphone ko. Tatry niya daw kasing tawagan ito, baka sumagot ang magnanakaw. Sinubukan niya ito at naka-speakerphone siya. Pagkasagot nito, sabi ni Jeremiah, "Hello? Hello?" Pero walang sumasagot. Tapos ang ilang segundo, may narinig kaming malakas na sigaw. Tapos binaba ang tawag. Medyo natakot kami sa narinig namin. Di namin alam kung ano iyon. Baka yung magnanakaw, merong bagong biktima. Pero kung ano-ano na mga naisip namin. Sabi naman ng teacher namin, baka na duwende lang daw itong si Jeremiah, pinagtripan. Kaya dapat subukan daw naming hanapin ulit sa bahay niya. Tapos ang klase, sinamaan ko si Jeremiah sa bahay nila para hanapin ang cellphone niya. Sinubukan ko ding tawagan ang number niya, pero subscriber cannot be reached na. Kinabahan kami.
Baka tinanggal na ang SIM card niya kung sakaling magnanakaw talaga ito. Sobrang lungkot naman ni Jeremiah. Kaya sabi ko, halika magmatcha na lang tayo. Kaya umalis kami. Habang nasa kanto at nag-aantay ng pedestrian light, may napansin si Jeremiah sa gitna ng kalsada. Sigaw nito, "Uy, cellphone ko yun." Bigla siyang tumakbo kahit naka-red pa ang pedestrian light. Sinubukan siyang pigilan pero huli na. Bigla niyang dinampot ang cellphone pero nakita niya na merong tumatawag. Sinagot niya ito. Ang weird dito, number ko ang tumawag. Pero nung tinignan niya ako, hindi ko naman hawak ang cellphone ko. Sabi ng caller, "Hello? Hello?" Pero hindi niya nakita na mabilis pala ang jeep sa likod niya. Dito na siya sumigaw at nabundol. Sinubukan naming dalhin sa ospital si Jeremiah pero DOA na daw or dead on arrival na daw siya. Halos mabiyak ang aking puso sa nangyari. Hanggang ngayon, wala pa rin nakakaalam kung paano napunta ang cellphone ni Jeremiah sa kalsada. Meron talagang hiwaga at misteryo ang mundo na hindi natin alam ang sagot. Yun lang po ang aking kwento, Ate Nix at Kuya Steve. More stories pa po sana ngayong Ghost Month.